Pong banta ng ilang pong mga backyard hog raisers. Pag-usapan din natin ang kinabukasan. Ito pong backyard pork raisers or hog raisers at ilang pa mga issue katulad po ng technical smuggling with us. Undersecretary Jose Riaño ng Department of Agriculture. Yusek Riaño, magandang umaga po sir. Magandang umaga sa iyo at saka sa mga nanonood. Base po sa argumento ng SINAG, ito po yung grupo na o samahang industriya ng agrikultura, meron pong 100,000 mga backyard hog raisers na nawala ng kabuhayan dahil po sa technical smuggling. Ano ba itong technical smuggling? Totoo ba ito, Yusek? Ang technical smuggling, hindi yan mawawala. Opo. Pero ang mahalaga, nilalabanan natin tuloy-tuloy at nakokontrol natin. Unang-una, nung tayo sa buong mundo siguro, tayo lang ang may tinatawag na second border. Kami gumagasos ng mahigit 20 milyon, no? Para lang protektahan yung technical smuggling na inaakusa sa atin sa pamamagitan ng paglalagay ng second border. Ang second border, ito yung kapag inilabas mo na ang karne na inspeksyon na. Ang first border kasi may customs. No? Pag kita nila doon, ilalabas nila, dadalhin sa cold storage, may inspector pa rin kami doon na magtitingin doon sa na-inspeksyon na. Kaya, kumbaga salang-sala na to. Pagkatapos sa mga inspector dito, hindi ito yung regular dito. Pinaiikot namin to. So, yung familiarity, wala. Kaya, siguro, kung meron man, napaka-minimal na. Hindi ko pwede sabihin wala dahil mahirap patunayang wala. Pero mahirap din patunayang marami. Ito ba yung pagdideclare na sa kanilang mga inventory USEC na parang balat ng pork or pig skin and organs instead of meat, itong technical smuggling? Ganito technical smuggling. Normally, ang i-declare nila yung murang tarifa, tapos yun, murang tarifa. So, malalagay siya sa offals. Yan yung mga balat, jaw, lahat-lahat. Okay? Isa yon. Pangalawa, yung mag-undervalue sila ng produkto, pagkatapos, babaguhin ang tarifa. Imbis na 40%, 40% tax, lalagay nila ang duties sa 5 or 10% lang. So, ito yung mga uri ng pag-technical smuggling sa atin. O yung isa naman, ang deklara nila ay laman loob, mura, pero ang laman ay mamahalin. So, tatlong klase yun. Okay, despite the fact na talagang merong ganung nangyayari, paano po natin i-assure ang ating pong mga consumers, the public, that supply and price will remain stable, Yusek? Sa ngayon nga, bumababa ang presyo ng bilihin, ng baboy. Ang problema namin ngayon, yung sa gate price ng nag-aalaga ng baboy. Dahil nahihila siya, bumababa siya. Pero hindi dahil sa frozen. Dahil malaki talaga yung production ng backyard, lumaki. At historical yan, makikita mo, 2013, nasa mga 8 million metric tons ang ating feed production. Ito yung commercial na binebenta sa backyard. Okay. Ngayon, nasa 12.34 na tayo nitong 2015. Million metric tons. So, titingnan mo yung growth. And generally, more than 60% of that, ng growth na yun, ay sa swine. So, sinong magkukonsumo niyan? Kung hindi, yung mga backyard na nagpo-produce ng baboy. Sa ibig mong sabihin na Yusek, hindi lang sila apektado, ito pong mga backyard hog raisers, technical smuggling, kundi talaga apektado din siya sa pangkalahatan dahil andan po yung commercial mga players natin. Oo. How would we save them sa industriya? Paano po? Ano pong ginagawa? Ang ginagawa nga namin ngayon, no? Unang-una, sa legislative, nagbigay na kami ng amendment para sa isang bill sa feed law. Ang feed law kasi, sinasabi rin kung ano dapat mong pakain sa baboy, manok, sa lahat ng hayop. Opo. Nandun din kung paano mo gagawin. Ang ating feed law ay 1945 pa, nung una pa yan. So, outdated na yan. Kumbaga sa anong huli na sa technology. Sabi namin, baguhin mo. Kung mababago mo to, no? Halimbawa, which I believe, dahil nag-sample na kami, mas 50 centavos per kilogram, masisave mo sa pagbabago ng formulation ng feeds mo at sa mga ginagamit mo. Ang total savings ng buong Pilipinas sa isang taon, 6 billion na mahigit. Kasi 12.34 na eh. So kung 50 centavos,
That's more than 12 billion kilos yun eh. Kung may 50 centavos ka, that's 6 billion. Yun na kaagad ang matitipid natin sa feeds. Ngayon, pati consumption mo pa ng corn, bababa. Marami kang bababa dahil dito sa batas na babaguhin. So far, ayun, nakasalang pa rin dun sa Congress na gusto naming mabago. Isa yon. Pangalawa, ang gobyerno ngayon, may pinagagawa kaming AAA slaughterhouse sa Tanawan. Unfortunately, hindi pa natatapos. Kung matapos to by June, May, April, or May, magagamit to ng backyard. Ito ay pinosisyon namin para sa mga backyard, sa maliliit. Dahil ang target namin dito, ang main objective namin, itong merkado ng processing, makuha ng backyard. Kasi ang processing, they are importing around 40 million kilos of pork outside na ginagamit sa processing. Yung 40 million kilos of pork, kung sa heads yun, number of heads, baka nasa mga 90 million heads of pigs yun. Tapos, bababa pa ang cost of production nila kasi ang requirement ng backyard ay ng processor, malalaki. So, mapapalaki nila ang baboy nila. Kung ang baboy nila ngayon binibenta nila at 90 kilos, gagawin nilang 140. Ang lalabas niyan, makakasave sila ng mga 8 to 9 pesos per kilo sa cost of production. So, bababa. Kung ang cost nila ngayon ay 85 or 90, less 8 pesos, mga babagsak lang sila ng 80. So, mabibenta nila ng mura. Kung mabibenta nila ng mura, meron kang merkado na hindi mo nagagalaw. Pangalawa. Pangatlo, yun nga, nabanggit ko na, mapapalaki nila ang baboy. Para malaki, kinuha namin ang merkado. Pang-apat, siguro ito yung dapat din pag-isipan dahil ito nabanggit ko na noon. Kaya lang hindi napagtutunan ng pansin na buhayin ang kadiwa. Kadiwa? Oo. Kasi sa kadiwa, kung ikaw ay mayroong slaughterhouse, kukunin mo direkta sa piggery ang baboy. Ang gap mo is 60 pesos to consumer. 60 pesos yung difference. Yung kalahati noon, middleman. Kung aalisin ko yung 30, may 30 pa na natitira para sa gobyerno, di ba? Therefore, kaya naming ibenta ng mas mura ang baboy. Kasi gobyerno kami, wala kaming middleman. Malalaki pa. So, in this way, manyu-neutralize namin, may stabilize namin ang presyo. At the same time, matutulungan namin maging sustainable yung maliliit. Okay. Ano po sinabi niyo po, Yusek, na meron po, may iba po tayo, tuloy-tuloy ang technical smuggling. Ano pong ginagawa po ng inyong pong tanggapan? Ang amin ng tanggapan, makikita nyo nga, gumagastos kami ng extra para sa tinatawag namin second border. Yes, sir. Yung second border, doble-doble na yun. Kasi normally, pag nakalusot ka na sa customs, diretso ka na sa, wala nang titingin yan. Bayad ka na lang ng buwis. Ngayon, pag ikaw nahuli second border, pwede ka pang mahabla, may report ka namin, ang goods mo, makukumpis ka pa. So, kinukumpis ka namin yan. Makikita nyo nung last year, 2015, siguro historical yon, ang confiscation namin ay nasa 160 40-footer container van. Ganun kalaki yung namin, kung nakumpis ka namin. That is equivalent to 4 million kilos of pork. Hanggang ngayon, nakatenga sa Bureau of Customs yan. Okay. So, ginagawa ng lahat upang sa ganun mapigilan ng smuggling at the same time i-save natin itong mga backyard activities natin. Kailangan kasi maging innovative tayo, hindi pwedeng ganun lang. Isa pa, siguro magpapatawag kami ng meeting sa Lunes dahil unfortunately, hindi ko na kasi hawak yung mga price, yung mga SRP, pricing, hindi na. Hawak na yan ng AMA. Siguro pag-aharapin ko sila, pag-aralan nyo kung dapat yung ibaba yung SRP para gumalaw ang baboy. Yun siguro, isang dapat pag-usapan nila, which napakahirap i-desisyon kung hindi sila mag-uusap nung grupo namin, nung AMAS na siyang namamahala na. Maraming salamat po, Undersecretary Jose Riaño ng Department of Agriculture. Magandang umaga ulit. Magandang umaga sa